sama tayong magiging karakli. Iniaalok ng NLEX na magtayo sila ng bago at upgraded na tulay kapalit na Marilao Interchange Bridge kung saan sumabit ang isang truck kamakailan. Ayon sa NLEX, binibilisan na nila ngayon ang pagkukumpuni sa tulay. Nitong Miyerkules, isa ang nasawi at 6 ang sugatan matapos mabagsakan ang isang AUV ng bakal mula sa tulay. Pinagpapaliwanag na ng DOTR ang NLEX kung bakit hindi sila dapat patawan ng parusa dahil dito. Hinihingan din sila ng plano para gawing mas ligtas ang expressway. 2 menor de edad ang kasama umano sa pinaslang gaya ng mga nawawalang sabongero. Ayon po yan sa isa sa mga akusado na si alias Totoy sa eksklusibong panayam sa kanya ng GMA Integrated News. Saksi, si Emil Sumang. Sa 34 na binansagang missing sabongero, 2 sa kanila ang menor de edad. Ang 14 anyos na si Maison Ramos at 17 anyos na si John Paul De Luna. Tagapagpatuka raw ng mga panabong na manok sa Catanawan, Quezon ang trabaho nila. Noong December 2021, sumama sila at mga kaibigang sina Nazareno Biscante, Ricky Boy Ignacio at Ariel Teposo sa kanilang amo sa isang derby sa Santa Cruz, Laguna. Nakabalik umano ang mga amo ni na Maison pero ang 5, kabilang ang 2 menor de edad, hindi na. Yung sasakyan po ay hindi na po bumalik. Tapos po ay may nag-report po sa amin na natagpuan po yung sasakyan doon sa Taguig. Ano nga bang nangyari sa kanila? Sinagot yan ng isa sa mga akusado na si alias Totoy nang makausap sa telepono ng pamilya ni Maison. Ako na magsabi sa inyo, pasensya na, pero lahat walang nakaligtas. Sa amin po ay sobrang laking tulong po, sir. Napakasaya po namin at kahit paano po sa pakikipaglaban po namin ay nagkaroon na po ng magandang linaw. Nakausap din si alias Totoy ng mga kaanak ni Michael Bautista na nabidyohang nakaposas at inilalabas sa sabungan sa Santa Cruz, Laguna din. May kumuha po sa lang iba, hindi po kayong kumuha nun? Si alias Toto at si alias Dudong ang may bitbit niyan. Sana marinig ng lahat na malabasan ng warrant of arrest yung 2 na yan. Ang pasasalamat po namin sa iyo, abot langit na po. Kasi ito lang po talaga iniintay namin na magkaroon ng isang tao na makonsensya. Na-dismiss man yung kaso namin, pero sa pagkakataong to, nabigyan na po siya ng linaw. Ang 2 lalaking inalyasan ni alias Totoy, pinangalanan na raw niya sa kanyang affidavit na isusumiti na niya sa lalong madaling panahon. Kasama raw sila sa mga sasampahan ng kaso kaugnay ng pagkawala ni Bautista at 3 pang kasama nang mag-derby sila sa Laguna noong April 2021 na sina Domingo Carable, Jason Amoroto at Erlindo Tajo. Ipapasa rin daw ni alias Totoy sa mga otoridad ang hawak niyang video kung saan makikita ang lalaking tila nakagapos habang tinatanong ng ibang lalaki. Hindi aninag ang mukha ng lalaking nakagapos dahil balot ito ng mask. Pero ayon kay alias Totoy, ito si Ricardo John Lasco. Dinukot siya sa kanilang bahay sa San Pablo, Laguna noong August 2021. Bilang master agent, binigyan ng prangkisa si Lasco para makapagpalabas ng online sabong. Sa kanya tataya ang mga sabongero at ang kita, porsyentuhan. May bahagi ang nagbigay sa kanya ng prangkisa, pati siya. Una nang sinabi ni alias Totoy na alinsunod sa utos anya ng among hindi pa muna niya tinukoy. Binayaran niya ang isang grupo para patayin si Lasco matapos itong pagbintangang pinirata ang isang online sabong broadcast. Ang video ni Lasco, pinadalaan niya ng mga taong binayaran niya bilang pruweba na nakuha nila ito. Ang nagbigay ng video, isa sa pinaka-team leader sa kumuha kay John Lasco. Ano ang background ng mga ito? Ito ba yung mga sibilyan? O ito yung uniformado o ano? Sila ay mga uniformado. Sundalo po o pulis? Pulis. Kasama ko sila sa kakasuhan, tama po? Kasama sila. Basta isang grupo yan. Yung pagkuha sa kanya, sinakay sa sasakyan at inimbestigahan, ikot-ikot bago pinatay. Napanood na ng kapatid ni Lasco ang video at kinumpirmang ang kapatid na si John ang nakagapos. Ayon kay alias Totoy, tulad ng ibang missing sabongero, tinali daw sa sakong may buhangin ang labi ni Lasco para hindi lumutang saka pinalubog sa isang palaisdaan sa Taal Lake. Bigyang proteksyon ang mga testigo at investigasyon ang lokasyong binanggit sa posibleng tapunan ng mga bangkay, yung Taal Lake sa Batangas. Ikinakasa na raw ang interagency search effort para mahanap ang mga labi.
titignan na natin kung kaya natin i-recover yung kahit na ilang human remains o kaya mga buto-buto sa Taal Lake. Pati Coast Guard, susubukan natin kunin para yung diving team nila, tsaka Navy. Handa naman daw tumulong ang Philippine Coast Guard at Philippine Navy. We have all the equipment. We have the skills to conduct all types of diving operations. Ayon kay alias Totoy, desidido siyang panindigan ang kanyang mga pahayag, tapos na raw ang kanyang affidavit at handa raw niya itong panumpaan at isumite sa mga otoridad sa lalong madaling panahon. Sabi ni Remulla, nakausap na niya noon si alias Totoy. Bago pa mag-eleksyon, nakausap ko na. Kaya I have a very good idea yung sinasabi niya. And na-vet na namin, syempre the proof of the pudding is in the eating. Basta ang sinasabi niya, mahigit 100 yan. Ang biktima. Ang mahalaga, determinado siyang magsabi ng totoo. Yun ang mahalaga sa lahat. Ayon pa kay Remulla, hindi bababa sa 10 pangalan ang ibinigay ni alias Totoy na mga sangkot umano sa krimen na kanila na ngayong iniimbestigahan. 4 na taon na lumipas pero hindi natatapos ang paghahanap sa hustisya ng mga kaanak ng mga sabungero na bigla na lang naglaho. Hinahanap po talaga namin yung hustisya kung sino pong ang nagpadukot sa kanila, kung sino mastermind. Sana po ay bigyan po ng hustisya kaming mahihirap. Bagaman po kami wala pong pera eh. Ang batas naman po ay para sa lahat, hindi lang po para sa mayayaman. Para sa GMA Integrated News, ako si Emil Sumangil, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.